What's up mga bossing? So may na-discover na naman tayo dito sa ating ATR 160 kung paano i-adjust yung height ng projector. So nakita na natin kung saan siya ina-adjust. Pwede mong babaan tong projector na to. Yung iyong low beam, pwede mo siyang babaan. So yan yung ating basehan. Yan. So dito siya ina-adjust mga boss. Gamit kayo ng G's na tools. Tapos dito. Yan. So andito siya bossing. Yung tornilyo na yan. Ito. Nakatago. Kailang. Yan. So ito siya boss. So ang pihit mo dyan, G's, clockwise para bumaba yung ilaw niya. Yeah. So adjust natin boss. Tignan nyo maigi yung sticker yung palatandaan natin. Counterclockwise pag pataas, clockwise pag pababa. So pihit natin ng counterclockwise para may taas. Yan. Makita nyo naman boss kung mga i-zoom in ko ng konti para makita nyo. Yan. So angat yan. Ito baba. Baba, angat. So clockwise yung pagbababa, then counterclockwise pagtataas. Yan. So yan mga bossing yung ating ATR 160 na QJ motor. Again, yung pag-adjust ng kanyang headlight. Kung gusto mong babaan or taasan yung inyong projector headlight, yung buga niya. Pag gusto nyong ayan, pag gusto niyo i-adjust, kung gusto nyong babaan or taasan, yan. Ito lang yung a-adjust niyo. Yan, yung stainless na yan. Ito, stainless or alloy. Yung tornilyo na sa ibabaw, yung nuts, gamit kayo ng G's. Ito. So, clockwise, pag clockwise na ikot, pababa yun. Pag counterclockwise na ikot, pataas yun. Again mga bossing, so dun sa nagtatanong about sa time, so naka-military setup po ang ating orasan dito sa ATR 160. So check natin kung ma-adjust natin. Clock. Yan. Wala. Di naabot. So, military time. Tapos, ito ba yung ibang mga questions nyo?
special features naman ni ATR 160, yung kanyang built-in GPS. Kukonect mo siya sa iyong phone or phone mirroring. Paano ba yon? Long press lang natin tong enter. 5 seconds approximately. Then i-scan mo lang yung QR code na yan kung Android ka. Then kung iPhone ka naman, yan namang QR code na yan. So parang CarPlay ito. Pwede mong i-connect yung phone mo para ma-access mo yung GPS niya na built-in, and pwede mo ring i-phone mirror sa yung cellphone. Yan, so check naman natin yung GPS and phone connectivity ni ATR 160. So long press lang natin to, enter. Yan, lalabas na yan. And then open natin yung Carbit-Ride kasi nakapag-download na ako ng application. In-scan ko yan, QR code na yan. Then ito yung download mong application, Carbit-Ride. Automatic pupunta ka na sa window ng Carbit-Ride, then da-download mo lang siya. So dahil meron na tayo, open na lang natin. Automatic magko-connect na yan sa kanya. Yan, connected na tayo. Kita nyo naman, meron na tayong GPS. Go to view. Yan. So naka-GPS na tayo. Ang galing, 'di ba? So first ever scooter na may built-in GPS sa TFT display niya. Ngayon, pwede naman tayo mag-phone mirroring kung ayaw mong gamitin yung built-in GPS niya dahil di pa masyadong updated. Pwede mong gamitin yung phone mo para ma-open mo yung Google Maps. So check natin. Punta tayo sa application, click natin yung phone mirroring. Ayan, mirroring projection, start now. Yun, bilis, 'di ba? So hanapin lang natin yung maps. Open natin yung data natin. Yan. Yan, so na-connect na natin at yung phone mirroring niya. So yan na, nakita nyo. Naka-mirror na yung phone ko using Google Maps. Makikita mo na yan dyan sa yung display TFT panel from ATR 160 to my phone. So make sure naka-open yung Wi-Fi ng phone mo dahil doon nagko-connect si ATR 160. So open mo yung Wi-Fi. So paano pag malulowbat ka? Huwag ka mag-alala kasi may charger naman dito si ATR 160. So pwede kang mag-Google Maps habang nasa biyahe ka, habang naka-charge yung phone mo at hindi ka malulowbat. Yan. So that's how you connect phone mirror on your TFT display sa ATR 160. So pretty much yun yung specs ni ATR 160 na most of them wala si ADV 160. So yung rim, yung inverted fork suspension, yung projector headlight, dual ABS with TCS, and yung kanyang phone connectivity sa TFT display. So may TCS naman si ADV 160, may ABS din siya kaso hindi dual. So ito dual ABS na, dual disc brake din, may TCS na rin. Kaya mas lamang siya sa ADV 160. So tingnan naman natin yung hazard light and headlight ni ATR 160. So hindi pa nakabukas yung high beam niyan, kaya dalawang projector yung nakailaw. Check naman natin yung tail light. Yan naman ang itsura sa likuran. Napaka futuristic na kanyang tail light. Then naka-hazard tayo, LED lights. So ito naman naka-high beam tayo. So 4 na projector light ang nakabukas ngayon. Front suspension is inverted fork na po. Dual pot caliper na din yan. And ABS. And then sa likuran naman, same din po. Version 2 rim set na din siya. With disc brake na rin po ang likuran at sub tank. Ayan po ang itsura ng kanyang likuran. Dual sub tank suspension.